So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang itong si Dilima, no? Hindi rin talaga siya mapakali. Nagbigay siya ng pahayag, statement na kung saan talagang dinidikdik niya. 'Di ba? Naglabas siya ng himutok. Parang ang sa madaling sabi, nagwewelga na itong si Dilima dahil sa ginawang pag-delay ni Quezon, ni Chis Escudero sa impeachment ni VP Sara. Alam nyo naman na atat na din si Dilima kasi bilang isang prosecutor ay isa sa nakaranas ng persecution, crucifixion ng mga Duterte. Talagang inilabas niya na dyan yung galit niya. Pero evidence-based yung kay Dilima, hindi yung allegation lang, yung political persecution, hindi ganon. Talagang evidence-based yung ginagawa ni Dilima kasi bilang prosecutor nga, mga minamahal, ang gagawin mo, magpo-prosecute ka. So ngayon, ginagalingan ni Dilima ang kanyang pagiging panelist bilang prosecutor ng impeachment ni VP Sara. To the point na lahat ng ebidensya matibay, lalo na doon sa illegal drugs na involved din itong si Sara Duterte at sa confidential funds. Kasi 7 yung article of impeachment. Kasama na din doon yung bribery, yung killings kay PBBM at kay House Speaker at kay First Lady. Pero yung matunog doon yung sa drugs at yung sa confidential funds. Now anyway, bilang isang prosecutor, kailangan magaling ka maglabas ng ebidensya na mapoprosecute mo talaga yung ini-impeach na tao. Well, impeach naman itong si Sara Duterte, ang kailangan lang makonvict. Ngayon, galit siya dito kay Chis. Kasi parang pinapatay daw po ni Escudero, mga minamahal, ang trial ni VP Sara Duterte. Sabi dyan sa balita, Dilima, risked of impeach raps reading meant to kill Sara's trial. So, mayroon pong gustong i-point out. Itong si Senator itong si ML party list Dilima, 'di ba? Incoming ML party list representative Leila Dilima, 'di ba? May pino-point out siya dito kay Chis Escudero. Gusto mo bang patayin na lang ang impeachment ni VP Sara? Huwag ka nang mahiya. 'Di ba? Kasi paulit-ulit mo na lang dinidelay, 3 buwan na nag-antay, tapos 1 oras lang yung proceeding na magbabasa ng tinatawag na tawag dito mga minamahal, 1 oras lang na babasahin. 'Di ba? Yung proceeding, I mean yung mga ebidensya against kay Dilima, tapos dinidelay mo pa ng dinidelay. May ibig sabihin diyan si Quezon. 'Di ba? Ibig sabihin gusto niyang patayin yung impeachment kay VP Sara Duterte. Diba? Chis, masyado ka namang halata. Diba? Kaya yung mga nare-receive mong bashing ngayon, deserve mo yan. 88% ng mga Pinoy, mga minamahal, gusto pong ma-impeach itong si Sara Duterte. Gustong harapin ang impeachment ni VP Sara. Diyan lang naman sa false. Sa Pulse Asia lang naman medyo 50-50. Money talks. Allegedly. Sabi dito ni Dilima, incoming ML party list representative Leila Dilima expressed concern Friday over the Senate decision to move the presentation of the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from June 2 to June 11, calling it potential strategy to derail the process. Isa yan sa mga senyales sa tingin ko may nangyari. Sa tingin ko, meron ng ganyang usapan na kinukonsider na nila yan to kill the impeachment. Halata, mga minamahal. Lalo pat nagbanta din si Marcoleta. Ang sabi niya, merong mapapahiya. May kinalaman kaya dito si Chis Escudero, lalo pat itong si Quezon, ay nakipag-usap sa Duterte Block patungkol sa Senate presidency. Gusto atang maupo forever bilang SP ng bansa. So, Dilima aired her concern at the agenda at the Club Filipino News Forum, warning that by the time June 11th arrive, the Senate might simply vote not to proceed with the trial. Na-imagine ko na na come June 11, sasabihin na naman nila, okay, hindi na tayo pwede. Let's put it a vote. Hindi tayo makasiguro na majority of them will say, okay, let's proceed, she said. I can only foresee
na on the last day, sasabihin na lang na hindi na pwede. Hindi pwede. At posibleng ganon. May instinct na si Dilima kasi mayroon nga di umano'y cash. Sunduan. Itong si Quezzo, di umano ha? I don't know kung totoo yung mga eksenang hanas yun na mayroon daw pong cash sunduan. Pero wag mo namang ipahalata. Cheese. Diba? Nasisipon tuloy ako. Ewan ko kung makakat ko to or hindi. Nakakainis kasi. Pumunta ako ng doktor, mga minamahal, ng public hospital. Pinapila ako 5 oras. Tapos, hindi man lang ako binigyan ng gamot. Mayroon pang prescription. Tangina ba namang sekretary ng DOH yan? Nakakabwisit. Inuna pa kasi yung paggala-gala kaysa ang unahin yung gampanin niya sa bansang Pilipinas. Nakahanap patuloy ako ng, diba, ng another, topic. Alright. Sabi dito, Senate President Chis Escudero earlier informed the House of Representatives that the presentation of the article of impeachment has been reset to June 11, just 3 days before Congress adjourned, diba, on June 14. Merong plano itong si Quezzo eh. Nahahalata na natin yan, mga minamahal. Meron siyang maitim na plano. Lalo pa nakalagay din sa mga tumatanggap ng confidential funds. Nakalagay din yung pilido ni Escudero. Yan, no? Tingnan ninyo, mga minamahal. Escudero, tumatanggap daw ng confidential funds. Pero hindi naman sinabi na si Chis. Pero, malay natin. Di ba? Malay natin, mga minamahal. Di ba? Itong si Quezzo, may ginagawang pangarap. May ginagawang hindi natin nalalaman, di ba? Mga minamahal, kung kaya't makikita ninyo na may something sa kinikilos ni Chis Escudero. Pero actually, parang si Chis talaga, sa kanyang kinikilos, pinag-antay tayo ng ilang buwan, tapos pag-aantay naman tayo ng weeks, may plano na patayin ng impeachment. It's either, di ba, gusto niya talagang manatili bilang SP ng bansang Pilipinas or may cash sunduan or meron tayong hindi nalalaman na dapat malaman natin kung ano man yun. Ano kaya yung pinaplano ni Escudero? Ano kaya yung balak ni Escudero? Ano kaya yung maitim na plano ni Quezzo? 'Di ba? Habang ang iba grind na makahanap ng ebidensya, itong si Quezzo lumalaro, playing dirty tactics game. Well, trip niya yan. Sige, i-push yan, mga minamahal, yung trip ni Quezzo. Pero meron talagang mapapahiya. 'Di ba? Baka nga magwelga yung taong bayan dahil sa ginawa mo SP at mapatalsik ka dyan. Agad-agad. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.